Araw sa ating lahat. Ako nga pala si Giancarlo P. Solis, tagapag-ulat patungkol sa mga anyo ng pakikibaka at pakikipag-angkop sa pag-usbong ng kamalayang Pilipino, isyong panlipunan, ekonomiko, at politika sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Bago tayo mag-umpisa, narito ang aking tanong. Saan nga ba nag-umpisa ang pananakop ng mga Espanyol? Noong pagkarating ni Miguel de Legazpi noong 1565 sa Pilipinas ay siya ay nagtatag ng kanyang kauna-unahang kolonyalismo ng Espanyol sa parte ng Manila o sa kabisera ng Manila. Ang pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas ay nagbago ng malaki sa pamumuhay ng mga katutubo. Kasabay ng pagpapalagana ng Kristyanismo at pagtatag ng kolonyal na pamahalaan, lumitaw ang iba't ibang uri ng pang-aabuso, pagsasamantala at hindi pagkakapantay-pantay. Ito ay nangyari sa ating nakaraan. At kung ating babalikan ang naisulat na nobela ni Rizal na ang Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo ay nakita natin kung paano pinahirapan ng mga Espanyol ang mga kababaihan sa pang-aabuso. Inaabuso nila ang mga kababaihan, sila'y walang karapatan, lalo na sa edukasyon. Pangalawa, ang pagsasamantala. Ang pagsasamantala naman, sinasamantala nila ang kapangyarihan sa lipunan. Tulad na lang ng mga praile na mga malulupit sa mga nasasakupan. At panguli, ang hindi pagkakapantay-pantay. Narito pa ang aking tanong. Kung pipili ka, saan mo gustong magpasakop, sa Espanyol o Amerikano? At bakit ito ang iyong napili? Sagutan ito sa sagutang papel. Okay. Dahil dito, hindi lamang basta tumanggap ang mga Pilipino ng bagong kaayusan. Sa halip, nagpakita silang pakikibaka. Ibig sabihin, sila ay nagpakita ng kanilang pagkikibaka, lumaban sila para sa ating karapatan. Sila ay tumutol sa mapansamantalang pananakop ng mga Espanyol at sa kanilang nasasakupan. At pakikipag-angkop, alam natin na tayo walang magagawa. Ngunit patuloy pa rin natin pinanghahawakan kung ano yung identidad na meron tayo upang tayo pa rin ay makalaban at mapanatiling ating kultura. Mula rito, unti-unting umusbong ang kamalayang Pilipino. Ang pag-unawa ng mga Pilipino sa kanilang karapatan, pagkakakilanlan at kakayahang lumaban para sa katarungan at kalayahan. Dito na yung sinasabi ko na tayo ay ginawa natin yung pakikibaka bilang ating paglaban para sa ating karapatan at kalayaan. At ginawa rin natin ang pakikipag-angkop para patuloy nating panghawakan kung ano ang ating pagkakakilanlan o identidad bilang Pilipino. Letter A, mga isyung panlipunan sa panahon ng Espanyol. Narito na tayo sa mga issue na patungkol sa lipunan noong panahon ng Espanyol. Noong panahon ng kolonyalismo Espanyol, nahati ang lipunang Pilipino sa mga uri o tinatawag natin mga ranggo sa pamahalaan. Nasa itaas ang mga Kastila at Fraile. Sa pagkakaalam ko, ang mga praile ay hindi sila ang pinakamataas na ranggo, ngunit sila ay may pinakamabigat na kapangyarihan sa buong nasasakupan o sa lipunan. Sinundan ito ng prinsipalya, ang mga general, at ang nasa baba ay ang mga karaniwang Indio, which is tayo yon, mga Pilipino na kanilang nasasakupan. Ang ibig sabihin ng Indio ay ang mga mahihirap, let's say mga mahihirap, gano'n na lang. Ang ganitong kaayusan ay nagdulot ng hindi pantay na pagtingin sa mga tao. Mga suliraning panlipunan, diskriminasyon laban sa mga katutubo. Nandito na ranasan na natin yung pagka-discriminate dahil sa kanilang pamamahala. Sa pilitang pagpapalipat ng tirahan o reduksyon. Yan. Pagpapalaganap ng kulturang kolonyal na minamalit ang katutubong pamumuhay. Kontrol ng mga praile sa buhay panrelihiyon at maging sa ilang usaping panlipunan. Dito yung sinasabi ko, mga malulupit na praile. Pakikibaka at pakikipag-angkop.
tahimik na pagtutol sa pamamagitan ng pagpapanatiling sariling kaugalan. Dito naman natin i-apply yung pakikipag-angkop pa rin natin sa kalakalan ng mga Espanyol sa atin para mapanatili ang sarili nating kaugalian. Pagsunod sa ilang kolonyal na tuntunin, ngunit patuloy na paghawak sa katutubong identidad. Dito na pumapasok rin dito yung pakikipag-angkop na paghawak natin kahit tayo minamaliit at tayo nilang nasasakupan, patuloy pa rin tayo nakikiangkop sa kanilang kalakalan. Ito, pangatlo, pagbuo ng mga lihim na samahan at kilusang panrelihiyon na nagtataguyod ng sariling paniniwala. Dito na-apply yung pakikibaka. Dahil pakikibaka at pakikipag-angkop dahil kahit wala tayong magagawa, patuloy pa rin natin pinanghawakan, bumubuo tayo ng sarili nating samahan upang mapaghiganti at mailaban natin ating karapatan sa mga Espanyol. Letter B, mga isyong ekonomiko. Malaki ang naging epekto ng kolonyalismo sa kabuhayan ng mga Pilipino. Ginamit ang likas na yaman dahil kilala naman natin ang Pilipinas ay kilala bilang isang mayaman sa likas. Ginamit ang likas na yaman at lakas paggawa ng mga katutubo para sa kapakinabangan ng mga Espanya. Ayan. Dito, kahit alam naman natin na nadidiscriminate tayo, namamali tayo ng mga Espanyol, patuloy pa rin tayo nakiangkop kung ano yung mga gusto nila sa atin. Mga suliraning ekonomiko, dito na, encomienda system ang mga namamahala dito, mga enkomendero, sila ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga enkomendero na maningil ng buwis at magsamantala sa mga mamamayan. Dito na, kahit wala man tayong pirmahan o patungkol sa buwis, patuloy tayong sinisingil. Dahil ganyan ang ating pamahalaan, di ba? Naniningil sila ng buwis. Yun ang nagpapahirap sa atin. So, Pulo E. Serbisyo o sapilitang paggawa ng mga kalalakihan. Dito inaabuso yung mga ating kakayahan sa lakas paggawa, sa paggawa ng iba't ibang infrastruktura, ayan. Pagbubuwis at pagkuha ng mga aning magsasaka. Pagkasira ng tradisyonal na kabuhayan dahil sa kolonyal na patakaran, dahil ang Pilipinas ay may sarili po tayong kultura at tradisyon. So dahil sa pagsakop sa atin ng mga Espanyol, tayo na-impluwensyaan at dahil sa kanilang kolonyal na patakaran, tayo na-adapt na rin natin, naangkop na rin sa ating kultura yon. Mga anyo ng pakikibaka. Pagtakas sa sapilitang paggawa, dito, yung pakikibaka kasi, kung ilalaborate natin, ang pakikibaka isang paglaban o pagtutol sa pamamahala ng isang namamahala sa lipunan. So, ayun. Pagtakas sa sapilitang paggawa. Pagtatago o hindi pagbabayad ng buwis, kung maaari tumatakas yung mga pinagbabayad ng buwis. Pag-aalsa ng mga magsasaka at katutubo laban sa labis na pang-aabuso. Dito na, nag-aalsa na yung mga tao dahil inaabuso sila, bumubuo sila ng saman upang ilaban ang ating karapatan. Ayan. Pagpapakita ng sama-samang pagtutol sa makatarungang patakaran. Mga anyo ng pakikipag-angkop. Pagtanggap sa ilang bagong pananim, hanap buhay at kalakal na dinala ng mga Espanyol dito. Dito na tinatanggap ni yung mga binibigay nilang pananim. Kahit sa pagtanggap natin na yun, naabuso tayo dahil yung pananim na yun, sila rin naman ang kukuha ng benepisyo nun, sila yung makikinabang. 'Di ba? Hanap buhay at kalakal. Yan. Paggamit ng kolonyal na sistemang pangkabuhayan upang mabuhay kahit may pang-aapi. Ito, nakikiangkop tayo kahit tayo ay naaapi, tayo pa rin ay nakikiangkop. So, kaya nakikiangkop na lang tayo kasi 'di ba, alam naman natin na makapangyarihan ng mga Espanyol. Nakikiangkop tayo sa kanila upang hindi na tayo mapahirapan, hindi tayo mapatay, o kahit anumang disgrasya na mangyari sa atin pag hindi tayo nakipag-angkop sa mga Espanyol. So, pag-angkop sa bagong struktura ng ekonomiya habang pananatili ang ilang tradisyonal na gawain. So, habang nakikiangkop tayo ay palihim,
palihim na pinanghahawakan ng ating sariling identidad, sariling kultura, sariling tradisyon sa ilalim ng pamamahal ng mga Espanyol. Letter C, mga isyong politikal. Sa larangan ng politika, ang mga Pilipino ay hindi binigyan ng tunay na kapangyarihan, di ba? Halos mga Espanyol ang namahala sa atin, wala ni mismong Pilipino ang namahala sa atin. Tayo itinuring na Indio, mga mabababang uri sa lipunan. Ang pangyarihan magpasya para sa kanilang sariling bayan. Ayan, dahil nga nasakop tayo, mga Espanyol yung nagpasya sa atin. So, ang pamahalaan ay nakasentro sa mga Kastila at Fraile dahil silang mas may kapangyarihan sa lipunan noon. Mga suliraning politikal, kawalan ng representasyon ng mga Pilipino sa pamahalaan. Dito, nasabi ko na kahit nawawala yung pagkakakilanlan natin dahil sa political na kolonyal na patakaran ng mga Espanyol, patuloy pa rin natin itong pinanghawakan, ngunit ito ay naging suliranin dahil ayon nga sa pagkikipag-angkop natin sa kanilang patakaran, na-adapt na rin natin yung mga traditional na gawain at kultura nila. Pang-aabuso ng mga opisyal at praile, ayan, naging suliranin din yan sa politika. Sentralisadong pamamahala mula sa Espanya, paggamit ng dahas upang mapanatili ang kapangyarihan. Mga anyo ng pakikibaka, mga pag-aalsa ni tulad ng Lakandula, Daguhoy, Silang at iba pa. Di ba sila yung mga tumutol sa pamamahala ng mga Espanyol at sila yung lumaban para sa ating karapatan at kalayaan. Diba? Sila ay tumutol, lumaban para sa atin. Paghiling ng reforma at pagkakapantay-pantay. Pagsusulat ng mga akda at panawagan para sa pagbabago. Ito na yung isinulat ni Rizal na labis na pamulat sa atin sa mga nangyari noong nakaraan na dapat tayo hindi nadidiscriminate, tayo ay lumalaban, tayo lumalaban para sa ating bayan, hindi tayo basta-basta sinasakop lang. Ayun. Pagtatag ng kilosang nagmulat sa mamamayan tungkol sa kalayaan. Mga anyo ng pakikipag-angkop. Pakikipag-ugnayan sa kolonyal na pamahalaan para sa pansariling kapakanan o kapakanan ng komunidad. Ayan, para hindi na labis magkagulo dahil wala naman tayong kapangyarihan sa mga Espanyol, tayo nakiangkop kung ano ang kanilang gusto, kung ano ang kanilang patakaran sa pamahalaan, at para mapanatili natin yung komunidad natin, kaya nakiangkop na lang tayo. Paggamit ng bagong sistema upang makakuha ng posisyon o proteksyon. Ayan. Sa pakikipag-angkop natin, sa pakikipag-angkop natin, hindi na tayo nagagamitan ng dahas o kapangyarihan upang pahirapan pa. Tas ang advantage na rin doon sa pakikipag-angkop natin, tayo nagkaroon ng proteksyon. And then, pakikibagay sa bagong kaayusang politikal habang tahimik na pinanatili ang diwa ng pagiging Pilipino. Ito, kahit tayo ay nasakop, pinanghawakan pa rin natin ang ating identidad, pagkakakilanlan, at kung ano tayo bilang Pilipino. Next. Pakikipag-angkop bilang ugat ng kamalayang Pilipino. Ang pakikibaka ay hindi lamang tumutukoy sa tahasang pag-aalsa. Maaari rin itong makita sa mapayapang pagtutol, lihim na pagkilos, at pagbalangkas ng mga ideya laban sa pang-aapi. So, magkakakonect na tayo dito. Pinaplano, may lihim na pagkilos, at binabalangkas lahat ng mga ideya natin upang labanan ang kanilang pang-aapi sa atin. Samantala, ang pakikipag-angkop ay hindi nangangahulugang pagsuko. Yes, kasi ang pag-angkop ay kahit nakikiangkop tayo sa gusto nila, kung pinanghawakan pa rin natin yung identidad natin bilang Pilipino, tayo patuloy na lumalaban kung ano ang nasasakupan nila sa atin. 'Di ba? Example na lang, nasasakupan nila tayo, Espanyol, yung mga traditional at kultura nila. Ibig sabihin nun,
pagsakop nila tayo, yung traditional at kultura nila, yun na rin yung makuha natin. Pero hindi. Ang pakikipag-angkop ay nakikibagay lang tayo kung ano yung sistema nila. Ngunit ang sarili nating identidad, kultura, tradisyon at kung ano man yan ay patuloy pa rin natin itong pinakahawakan. Mula sa mga karanasang ito, unti-unting nabuo ang kamalayang Pilipino. Nagsimula itong umusbong nang mapagtanto ng mga tao na ang kanilang kalagayan ay hindi natural o patas. At na maaari silang kumilos upang baguhin ito, di ba? Nagkaroon ng kilusan o pagtutol sa mga Espanyol nung napagtanto nila na sobra na o labis na ang pamamamahala ng mga Espanyol. Tayo ay nakipaglaban. Ang KKK silang nagtatag ng na dapat hindi tayo minamaliit, tayo ay may karapatan, tayo ay may kalayaan, di ba? Sa paglipas ng panahon, ang kamalayang ito ang naging pundasyon ng mas malawak na nasyonalismo at pakikibaka para sa kalayaan. Mahalagang kaisipan. Una, ang kolonyalismong Espanyol ay nagdulot ng malalaking suliraning panlipunan, ekonomiko at politikal sa mga Pilipino. Pangalawa, hindi lamang tahasang pag-aalsa ang naging tugon ng mga Pilipino. Yes, hindi lang pakibaka at pakikipag-angkop ang naging tugon nila doon. Ngunit mayroon din tahimik na pagtutol at pag-aangkop. So, habang tayo ay nakikiangkop sa kanila, tayo bumubuo ng mga ideya, plano, at lihim na pagtutol at paglaban sa kanila. Pangatlo, ang pakikibaka at pakipag-angkop ay parehong naging mahalagang bahagi ng paghubog ng kamalayang Pilipino. Ang mga karanasan sa ilalim ng kolonyalismo ang nagpausbong ng pagnanais para sa katarungan, karapatan, at kasarinlan. So, nasabi dito na ang lahat ng karanasan natin sa pamamahala ng mga Espanyol ay nagpausbong ng pagnanais para sa katarungan. Tayo ay namulat sa pagkakaroon ng ating katarungan sa bansang Pilipinas. At napagtanto natin at naging mulat tayo sa pagkakaroon ng ating karapatan sa sarili nating bansa. At dito na rin ang kasarinlan. Sa kabuuan, ang panahon ng kolonyalismong Espanyol ay panahon ng pagsubok para sa mga Pilipino. Di ba, kung alam natin, tayo ay pinamahalaan ng mahigit 333 years sa tagal nun. Sa gitna ng pang-aapi, hindi nawala ang kanilang pagnanais na mabuhay ng may dangal. Sa pamamagitan ng pakikibaka at pakikipag-angkop, napangalagaan nila ang kanilang pagkakakilanlan. Diba, nasabi doon kanina, ang pakikibaka at pakikipag-angkop ay hindi tugon ay hindi kahulugan na ang tugon ng mga Pilipino ay pagsuko. Ngunit, ito ang naging daan natin upang mapanatili natin ang ating identidad bilang Pilipino. Unti-unting naipanganak ang kamalayang Pilipino na naging mahalagang sandigan ng mga susunod na kilusang makabayan. So, ayun lang mga aking ulat sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig at please subscribe and like. Thank you.